Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating Friday morning devotion dito sa Aldersgate United Methodist Church. Bago po basahin ang ating teksto sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Amang nasa langit, salamat po sa pagkakataong inyong binigay sa amin upang muli naming masilayan ang umagang ito. Salamat Panginoon sa panibagong kalakasan at sa panibagong pag-asa. Panginoon, gabayan niyo po kami sa aming morning devotion. Pangunahan niyo po ang iyong anak na mangunguna ngayong umagang ito. Linisin mo po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan. Naway ang inyong banal na Espiritu ang siyang sumaamin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po muli. Ang ating konteksto sa umagang ito ay matatagpuan sa Galatians chapter 6 verses 1 to 5. Galatians chapter 6 verses 1 to 5. Ito po ang nasasaad. Magtulungan sa pagdadala ng pasanin. Mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin niyo yon ng mahinahon at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad niyo ang utos ni Kristo. Dahil inaakala niyo kayo'y nakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya niyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. Pagpalain ng Panginoon ang mga tekstong nabasa. Ang ating pong teksto o ang ating pagbubulay-bulayan ay may titulong Carry One Another's Burden o Magtulungan Kayo sa Pagbuhat ng Pasanin ng bawat isa. Sa bawat pagsubok na dinaraanan natin, may bigat na hindi kayang pasanin ng mag-isa. Kaya tayo'y inilagay ng Diyos sa komunidad upang ang lakas ng iba ay maging lakas natin at ang luha ng iba ay maging paanyaya sa ating pagdamay. Kapag tayo handang makibahagi sa bigat ng kapatid, hindi lamang gumagaan ang kanyang pasan, pinalalawak din nito ang ating puso at pinalalalim ang ating pag-ibig. Sa ganitong paraan, ang pagdadala ng pasanin ng isa't isa ay nagiging pagpapahayag ng biyaya at pag-asa na mula sa Diyos. Ang pagdadala ng pasanin ng isa't isa ay isang tawag mula sa Diyos na hindi lamang nakaukit sa salita, kundi nakikita sa gawa. Alam natin na sa buhay, hindi laging madali ang maglakad sa pananampalataya. May mga pagkakataon na nagkakamali tayo, may pinagdadaanan tayo, o may problema ang ating kapwa.
Sa ating teksto ngayon umaga, Galatians chapter 6, verses 1 to 5, tinuturuan tayo ni Pablo kung paano magtulungan sa isa't isa. Paano natin dalhin ang pasanin ng kapwa ng may pagmamahal at kababaang loob. Habang inaalagaan din natin ang sarili nating pananampalataya. Parang simpleng paalala ito. Tumulong, makinig, magdasal, at alagaan ang sarili. Sa pamamagitan nito, mas lalalim ang ating relasyon sa Diyos at sa kapwa. Ang Galatians chapter 6, 1 to 5 ay nagtuturo tungkol sa responsibilidad ng bawat Kristiyano sa isa't isa at sa sarili sa ilalim ng gabay ng Espiritu Santo. Narito ang pagpapaliwanag sa bawat bahagi. Sabi po sa talata 1, mag-ingat sa pagtutuwid ng kapwa. Sinabi ni Pablo na kapag may kapatid sa pananampalataya na nagkakamali o nagkasala, dapat natin siyang ibalik sa tamang landas. Huwag agad husgahan o salungatin. Dapat itong gawin ng may kahinhinan, pag-iingat, at maging mapagpakumbaba. Huwag biglaang humatol o magmalaki dahil walang sino man ang ligtas sa tukso. Parang sinasabi niya, huwag maging sobrang garapal sa pagtutuwid. Tulungan mo siya ng may pag-ibig. Hindi porket nagkakamali siya, ay pagsasalitaan mo na siya ng di magandang pananalita. Tulungan mo siya para makabangon. Subukan nating maintindihan ang pinagdadaanan nila. Sabi po sa talata 2, dalhin ang pasanin ng iba. Carry one another's burdens. Inuutusan tayo na magtulungan sa pagdala ng mga pasanin, stress, o kahinaan ng bawat isa. Hindi naman po ibig sabihin na akuin lahat ng problema niya. Pero, pwede nating samahan sila, ipanalangin, at suportahan. Tulungan magdala ng bigat para hindi siya maigupo ng husto sa hirap. Sa ganitong paraan, natutupad natin ang kautusan ni Kristo na walang iba kundi ang pag-ibig sa kapwa. Sa talata 3, sabi po, huwag maging mayabang. Ang sino mang inaakala siya ay higit sa iba, kahit hindi naman, ay hindi nadaya lamang ang kanyang sarili.